Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 14 ng workbook pa rin tayo. Let's start with speaking and listening. So again, papakinggan natin yung conversation and let's fill in the blanks. 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 다음 주부터 휴가예요. 같이 여행을 할까요? 네, 좋아요. 제주도로 여행 가요. 2. 오랜만이에요. 같이 커피를 마실까요? 죄송해요. 지금은 시간이 없어요. 다음에 마셔요. 3. 이번 주 토요일에 영화를 볼까요? 미안해요. 이번 주 토요일에는 다른 약속이 있어요. 4. 밥 먹고 공원에서 산책할까요? 지금 비가 많이 와요. 산책을 못해요. Okay, so basahin natin ulit, no? Number 1, ang sabi ni Ga, 다음 주부터 휴가예요. So, next week ay, holiday. 같이 여행을 할까요? So, tinanong niya, no, gusto mo ba na, mamasyal tayo? Shall we go on a trip? Yan. Tapos sumagot yung kausap niya, 네, 좋아요. Oh, that's good. 제주도로 여행 가요. So, let's go to Jeju. Sabi niya, for a trip, no? So, trip to Jeju daw sila. Number 2, 오랜만이에요. So, it's been a long time. 오랜만이에요. 같이 커피를 마실까요? Shall we drink coffee? Again, yung 같이 is together yan, no? So, gusto mo ba magkape tayo? Sagot niya, 죄송해요. 지금은 시간이 없어요. Oh, pasensya ka na. Wala akong time ngayon. Okay? I'm sorry, I don't have time. Okay, 다음에 마셔요. Let's drink next time. Sabi niya, sa susunod na lang tayo uminom ng kape. Number 3. 이번 주 토요일에 영화를 볼까요? So, this coming Saturday daw, no? This week. 영화를 볼까요? Shall we watch a movie? Yan. Gusto mo ba na manood tayo ng pelikula ngayong darating na Sabado? 미안해요. I'm sorry. Pasensya na. 이번 주 토요일에는 다른 약속이 있어요. Itong darating na Sabado, this week Saturday, may iba akong nakaschedule or may iba akong plano. Sabi niya, no, may other schedule ako. So, number 4, 밥 먹고 공원에서 산책할까요? Pagkatapos kumain, gusto mo ba na maglakad-lakad tayo sa park? Yan, shall we go for a walk at the park after eating? Sabi niya. Tapos yung sagot ng kasama niya, 지금 비가 많이 와요. Oh, muulan ngayon. 많이 와요. Ibig sabihin, malakas yung ulan. Oh, ngayon malakas yung ulan. Hindi tayo makakapag walkathon or hindi tayo makakapaglakad-lakad. 산책을 못해요. Okay? So, since it's raining hard, they cannot go for a walk. So, that's for marhagi or speaking. Punta tayo sa listening. Now, for listening naman, again, papakinggan natin yung conversation. Before that, basahin muna natin yung mga question. Number 1, 두 사람은 어제 만났어요. So, yung dalawang tao daw na nag-uusap sa papakinggan natin kahapon ay nakapagkita. So, tinatanong if nakapagkita daw pala sila. So, were they able to meet? And number 2, true or false? So, circle or X. Number 1, 아나이 씨는 어제 약속 장소에 못 갔습니다. 못 갔습니다, hindi nakapunta, no? So, hindi daw nakapunta kahapon sa meeting place si Anais. Pakinggan natin yon. Number 2, Anais 씨는 어제 바빴습니다. So, Anais was busy yesterday. So, tingnan natin or pakinggan pala natin kung busy ba siya kahapon or what. Number 3, 두 사람은 내일 약속 시간을 다시 정할 겁니다. So, yung ating mga characters daw na nag-uusap, bukas ay magdi-decide ulit ng meeting or meeting time. Okay, so dashi again. 정할 겁니다. If you can see, future. So, magde-decide ulit. Okay? So, pakinggan natin.
2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 여보세요? 라민 씨, 저 아나이스예요. 아, 아나이스 씨. 안녕하세요. 안녕하세요. 라민 씨, 어제 약속을 못 지켜서 정말 미안해요. 괜찮아요. 그런데 무슨 일 있었어요? 어제 몸이 안 좋았어요. 그런데 이제 괜찮아요. 그럼 내일 만날까요? 네, 좋아요. 내일 2시에 만나요. Ayan. So, number 1, nakapagkita ba sila kahapon? So, ang sagot is, hindi. Kasi nga tumawag si Anais kay Ramin, no? Ano yung sabi niya? 어제 약속이 못 지켜서 미안해요. Nag-sorry siya kasi nga hindi siya nakapunta or 못 지켜서. Again, 못 지켜서, ibig sabihin, hindi mo natupad kung ano yung napag-usapan nyo. Okay? So, dito ang sagot natin is, 아니요. 두 사람은 어제 못, okay, so can't or wasn't able, 만났어요. Yan. Number 2, so, Anay 씨는 어제 약속 장소에 못 갔습니다. So, hindi daw nakapunta si Anais sa meeting place kahapon. Correct, kasi nga, hindi niya nakip yung promise, no? So, magkikita dapat sila kahapon, hindi siya nakapunta. So, 장소에 못 갔습니다, circle. Number 2, Anay 씨는 어제 바빴습니다. So, busy daw ba si Anais yesterday? Busy ba siya kahapon? Hindi. Ano yung sabi? Ano yung reason bakit hindi siya nakapunta? 몸이 안 좋아서. So, hindi daw maganda yung condition ng kanyang katawan. Okay, kaya hindi siya natuloy dun sa napag-usapan nila. Number 3, 두 사람은 내일 약속 시간을 다시 정할 겁니다. Magde-decide ulit bukas ng meeting time. So, tama ba? Mali. Bakit siya mali? Sabi kanina, no, 내일 2시에 만나요. Ibig sabihin, nakapag-decide na sila. Okay? Magkikita na nga sila bukas eh. So, nakapag-decide na, hindi magde-decide pa lang. So, dito, dahil since naka-future tense siya, that makes it wrong. Okay? So, dapat nakapag-decide na. So, yan yung ating listening. Sa reading, so sabi dito, 다음 글을 읽고 물음에 답하세요. So, meron tayong text message. So, basahin muna natin yung mga questions. Number 1, 이 글은 무엇에 대한 글이에요? So, about what daw? Yung ating article or yung ibinigay sa atin na material. So, tungkol saan daw siya. So, babasahin natin yung message mamaya. So, number 1, 반 친구 모임. Again, 모임 is gathering, no? Or meeting. So, 반 친구, yung section nyo, yung mga classmates mo, yung mag-gather. Kayo-kayo ng mga kaklase mo. Number 2, 직장 모임. So, pag 직장, mga katrabaho mo naman. Okay? So, tingnan natin kung alin sa dalawa. Number 2, 모임은 언제 해요? So, 언제, when? Kailan daw mangyayari yung meeting or yung gathering? Number 3, 모임은 어디에서 해요? So, saan daw gaganapin yung gathering? Okay, where pala to? Sorry. Yan. So, basahin natin. Una, tingnan natin, no, nakalagay sino yung ating sender? Si Angela. Okay, so siya yung nag-send ng message. Tapos, meron tayo dito nakalagay 사회 동합 과정 1급. So, malamang ito yung name nung group chat nila. So, feeling ko, group message. Okay? So, tingnan natin. Sabi niya, 여러분, 안녕하세요. 지난달에 우리 반 친구 이링 씨 생일이었어요. 그런데 시험이 있어서 생일 파티를 못했어요. 그래서 이번 주 토요일 수업 후에 파티를 할 거예요. 우리 집에서 할까요? 토요일에 누가 못 와요? 알려주세요. So, ano yung sabi ni Angela? So, nag-greet muna siya, no? Hello everyone. 지난달에 우리 반 친구 이링 씨 생일이었어요. So, sabi niya, last month,
지난달에 우리 반 친구 이ring 씨, our classmate Iring, yung kanila daw kaklase na si Iring ay 생일이었어요. Ay nag-birthday. So, past tense na, no? So, it was Iring's birthday last month. Yan. Tapos, 그런데 시험이 있어서, however, there's an exam. That's why, 생일 파티를 못했어요. We're not able to celebrate, sabi niya. Kaya lang, nung araw na yon meron daw silang exam, kaya hindi sila nakapag-celebrate ng party ni Iring. 그래서 이번 주 토요일 수업 후에. So, that's why this week, Saturday, after our class, so itong darating daw na Sabado pagkatapos ng kanilang klase, 파티를 할 거예요. Let's have a party. Ayan, so nagyaya siya kumbaga. Pagkatapos daw ng klase nila nitong Sabado. 우리 집에서 할까요? So, nagtanong siya, no? Okay lang ba kung sa bahay namin ganapin? Yung party daw. 우리 집에서. Okay? 토요일에 누가 못 와요? Tapos nagtanong ulit siya. So, sa Sabado, sino ang hindi makakarating? 못 와요. Okay? So, anyone here who cannot come on Saturday, sabi niya. Tapos, 알려주세요. So, let me know. Sabi niya, pakisabihan ako if hindi daw makakapunta ng Sabado. So, yun yung message. Again, sagutin natin about saan yung message ni Angela. So, about sa gathering, no? Kasi magpa-party sila eh. Magse-celebrate sila ng birthday ni Iring. So, hindi naman sila magkakatrabaho. Ano sila? Mga magkakaklase. So, number 1 yung sagot natin. Number 2, 모임은 언제 해요? So, kailan daw? So, base dito sa ating message, ang nakalagay is, 이번 주 토요일 수업 후에. Yan. So, pwede na nating isagot yan. 이번 주 토요일 수업 후에. 모임은 해요. 모임을 해요. Pwedeng ganyan yung sagot natin. Next, number 3. 모임은 어디에서 해요? So, saan daw gaganapin? So, sino yung nag-send ng message? Si Angela. Tapos, anong sabi niya? 우리 집에서, sa bahay namin. Okay, okay lang ba sa bahay namin? Ganapin daw yung party. So, ang sagot natin dito ay Angela 집에서. 집에서 모임을 해요. Yan. So, pwede nating isagot yung ganito. So, that's for reading. For writing, ang sabi 다음은 회식에 대한 글이에요. So, yung article daw natin dito is about 회식. Ano ulit yung 회식? Gathering. Okay? With your coworkers. So, usually, pagkain sa labas after ng trabaho. 글을 완성하세요. Complete the article. So, yung first line, greeting siya, no? 여러분, 안녕하세요. Hello, everyone. 우리 팀 사울 씨가 다음 달에 고향에 돌아가요. Sabi, yung kanila daw ka-team na si Saul ay babalik na sa kanyang probinsya or sa hometown. Kailan? Next month. 다음 달에. So, babalik na yung ating katrabaho na si Saul sa kanyang probinsya or sa kanyang hometown or bansa kung sakaling taga-ibang bansa man si Saul. Tapos, 다음 달부터 우리가 사울 씨와 같이 blank. 사bi niya, simula sa susunod na buwan, so from next month, 우리가 사울 씨와 tayo at si Saul 같이 together, no? Tapos irhada yung nakalagay dito pero may X. So ano ibig sabihin nun? Irhada to work. So since may X siya, gusto niyang sabihin is hindi na makakapag-work together. Okay? Kasi nga babalik na si Saul dun sa kanyang original place. So, yung sagot natin dito, i-apply natin yung grammar na mot. Okay? Which is can't. So, we cannot work together anymore. Yun yung gusto nilang sabihin. So, si irhada, take note, no? Nag-end siya sa hada. Ano ulit yung sabi ko before? Kapag yung word mo ay nag-end sa hada, mahati siya, no? So, si il, tapos, dalagay mo si mot sa gitna, and then, tsaka mo lalagay si hada sa dulo. So, dito, since yung first sentence natin is naka-ayo, oyo, heyo form. So, yung gagawin natin dito is,
Ayo, oyo, heyo din. So, irmot, heyo. So, from hada, ginawa nating heyo. Okay, irmot, heyo. Ano ulit yung ibig sabihin nun? So, simula sa susunod na buwan, hindi na natin siya makakasamang magtrabaho. Yun yung ibig sabihin niya doon. 우리 같이 회식을 하다. Question. So, nagtatanong siya. 회식을 하다. Apply naman natin ngayon yung grammar na 을 kayo or real kayo. Okay, shall we? Yan. So, yung 회식을 하다 magiging 회식을 할까요? Yan. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo ba weshik tayo, yung kumain tayo sa labas after ng trabaho? 언제, 어디에서, 하다. So, naka-question mark ulit. So, gagamitin natin. So, ibig sabihin, tinatanong niya yung mga kasama niya about sa opinion or naiisip nila. So, si hada magiging 할까요? So, kailan at saan natin gagawin? Alin, yung kanilang weshik or yung gathering nilang magkakatrabaho. 이번 주 금요일은 어때요? So, how about this week, Friday? So, kamusta, paano kaya kung itong darating na Biyernes? Yun yung niya, no? Kasunod niyang question. 그리고 선물도, and then, or also, yan, 선물도, 선물 present, no? 준비하다, to prepare. So, naka-question mark ulit dito. Ibig sabihin, tinatanong niya ulit yung mga kasama niya. So, 준비하다 magiging 준비할까요? Yan. So, sabi niya, shall we also prepare a present? Yan, parang yan, no? Farewell present. 여러분이 생각을 알려주세요. So, let me know, 알려주세요. Your thoughts. 여러분 생각을. Yan. So, let me know your thoughts. Sabihin niyo sa akin kung ano yung naiisip niyo. Yun yung sabi dito sa article natin. So, that's for Level 1, Unit 14 ng workbook. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.